Bago tayo magsimula sa ating Chapter 50 update, gusto ko munang i-shoutout ang mga members sa ating exclusive channel ngayong October 26, 2025. Shoutout kay Luisito Balite, Jeffer Dolar, Noel Lumugdang Jr., CODM Pro, Carlo, Alexander Martin, Angelo Torres, Aisen, Monmon, Glyn Mendoza, Joffril Indiana, Pedro Texon, Ricky Oliveros, Mortar TV, Harrison Ramiscal, John Kim Bichachino, Eric Lazaro, Cordova Loy, Jayhan Igiya, Christian Nemenso, John Carl Satumbaga, Ray Colocar, James Fernando, Norhamin Sultan, Michael Upau, Aldrin Pedong, Mark Kevin Hermoso, Joseph Martires Channel, Avri Inliin, Bonbon Ebiona, Aurel Jane Refill, Aaron Katabay, Mark Angelo Vivas, Kuya MB, at kay Paul Leda. Maraming salamat sa inyong pagme-member sa ating exclusive channel. Sa mga gustong ma-shoutout naman para dito, mag-click lang kayo sa join button ng ating channel at pumili ng channel na gusto ninyo na kung saan ay makakabasa kayo ng advanced chapters ng ating mga magiging update dito sa YouTube channel. Maraming salamat. Kinben Book 6 Chapter 50. Trending na naman nga ang Calapan City team dahil sa ginawa nilang pagtalo sa isang malakas na team sa Maharlika. Ang mga taga-Kanubingwan nga ng gabing iyon ay talagang nagdiwang dahil sa pagkapanalo ng mga players na nagmula sa kanilang barangay. Sina Romeo nga at Jun ay abot tayo nga ang ngiti matapos ang laro. Pero kasabay rin noon ay ang pag-chat nila sa kanilang Kuya Baron. Kuya, olats ang points mo. Ha 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 ha. Ito nga ang chat nila ritong dalawa at siguradong mababad trip daw sa kanila ito. Ang galing ni Kuya Ricky. Talagang pang higher league na ang galawan niya. Sabi na nga lang ni Romeo na lalong na-inspired na mas maging magaling naman lalaro dahil sa kanyang idol. Mula naman nga sa bahay ni na Andrea sa Severa ay makikita nga ang dalaga at ang nanay ni Ricky na tuwang-tuwa. Makikita naman nga ang baby ni na Andrea na karga-karga ng lolo nito na napapangiti na lang na makita ang dalawa. Tingnan mo ang mama mo at ang lola mo. Tuwang-tuwa na panalo ang papa mo. Ikaw ba paglaki, magiging basketball player ka rin ba? Tanong na nga lang nito sa kanyang apo na inaantok na naman ng mga sandaling ito. Nakatulog na nga uli ito sa paghele ng kanyang lolo. Maging ang mga taga-Mansalay nga ay masayang-masaya rin dahil natalo ng team ni na Mendez ang Team Cebu. Mula nga sa bahay ni Konsehal Salome ay agad nga niyang tinawagan si Andrew para kumustahin dahil nanood ito ng live na kasama si Terence. Mula naman sa bahay ni Sir Francisco ay makikita ngang masayang-masaya ito dahil sa nangyari. Naroon nga rin si Sir Tuason na hindi makapaniwalang bibigyan sila ng magandang laro ng Calapan ngayon. Maging siya nga ay napasigaw rin bigla sa buzzer beater ni Carlo Ibanez. Pero sa kabuuan ay si Ricky ang talagang nagmaniobra ng comeback win nila. Wika nga ng matanda. Pero hindi rin biro ang team ng Cebu. Lalo pat ang best point guard ang kalaban ni Ricky. Halos same lang silang dalawa ng stats. Mas marami lang assist si Chua. Sabi naman ni Carlo Tuason, sinong mag-aakalang ang Calapan ay magiging 2-0 na. Isa pa, ang last play nila. Ang ganda ng pagkakagawa ni Isaiah Cervantes. Dahil do or die na ang pagpuntos, imbis na mag-stick sila sa 2 points dahil iisa ang lamang makalaban, ay binigla nila ang Cebu ng isang press. Ang lupit din noong si Ibanez. Cold-blooded clutch shot. Sobrang hype noon sa mismong venue. Masayang wika pa nga ni Sir Francisco na napatingin na lang sa malayo. Mula naman sa Philippine Arena ay makikita nga ang pagpunta ng Team Calapan sa bench ng Cebu para makipagkamay at magpasalamat. Si Coach Melendres nga ay napangiti na lang na makipagkamay kay Isaiah Cervantes. Naaalala kita, Cervantes. Hindi ko alam kung saan mo nakuha mga players mo, pero ang gagaling nila. Sa Mindoro lang, sa hometown ko, sa Oriental Mindoro. Sabi na nga lang ni Isaiah na may pagka-proud na sinabi ang Oriental Mindoro sa tono ng pananalita nito. Hihigitan ko ang points mo sa sunod na magkaharap tayo.
Sabi nga agad ni Romero kay Wanabia na napatango na lang sa narinig niya. Hindi ako papayag, lalo pat natalo kami. Kalmado namang wika ni Wanabia na nakipagkamay rin kay Mendez pagkatapos kay Romero. Ano, kaya mo pa? Tanong naman niya kay Ricky na napangiti naman kaagad. Salamat po sa magandang game, ang galing ninyo. Wika naman agad ni Ricky at si Joseph nga ay napailing na lang at tinapik ito sa balikat. Mas magaling ka. Makikita naman nga si Marlon magbuo na nakangiting nakipagkamay kay Fajardo. Iba ang datingan mo ngayon ah. Babawi kami next game. Sabi nga ni Fajardo at napatangon naman si Marlon na nagpasalamat. Lupit noong dream shake mo, malaula Juwon. Dagdag pa nga ni Jun na sunod ding nakipagkamay sa mga kasamahan ni Magbuo. Makikita nga rin si Ricky na masayang nakipagkamay kay Steve. Babawi kami sa sunod. Naka 2-0 ka na sa akin. Hindi na pwedeng 3-0. Sabi naman ni Chua na hindi malaman kung bakit siya tuwang-tuwa kay Mendez. Parang nakita ko sa buzzer beater mo si Kobe Bryant ah. Ang lupit ng clutch shot mong iyon bata. Sabi naman ni Sen Magbanwa kay Carlo Ibanez na medyo natawa dahil hindi niya akalaing ito ang masasabi nito sa kanya. Idol ko kasi boss si Kobe. Siya ang ginaya ko. Kahit sa jersey. Kaso 8 ang gamit ko ngayon kasi yung number 24 ay nandoon sa isa ring may idol sa kanya. May ngiting tugon naman ni Carlo. At pagkatapos nga noon ay makikita nga rin ang pagpapapicture ng team ng Cebu kay Jason Castro. Si Maki naman ay pasimpleng inakbayan si Larry at Baron na parang ang tahimik ngayon. May problema ba kayong dalawa? 0 points kasi. Mahinang wika naman ni Martin at si Maki naman ay ginulo ang buhok ng dalawa. Ano naman kung 0 points, panalo naman tayo. Wika pa nga ni Maki na napatingin kay Mover at Tristan. Para kayong mga batang dalawa, dapat masaya kayo kasi 2-0 na tayo. Pare-pareho tayo nag-effort, sabi naman ni Tristan. Ako nga hindi naglaro pero masaya ako. Sabi naman ni Mover at sina Baron at Larry naman ay napahinga ng malalim. May reklamo ba kayong dalawa? Biglang wika naman ni Coach Isaiah at agad niyang tumayo ng matika sina Baron at Larry at sinabing wala naman daw. Pagkatapos nga ng laro ay makikitang lumapit na sa team ng Kalapan ang magi-interview kay Ricky Mendez dahil ito ang best player. Kaso wala na si Ricky. Tumakas ang isang iyon. Sabi na nga lang ni Maki na napatingin kina Baron at Larry. Sila na lang ang interviewin ninyo. Suhestyon pa nga ni Maki kaso umalis na lang ang mga taga-media at napagdesisyon ng si Steve Chua na lang ang kausapin. Kasunod nga noon ay ang pagtawa ni Maki para asarin ang dalawa. Bawi na lang tayo sa next game. Sabi naman ni Martin na tinapik sa balikat ang dalawa. Masaya naman ako. Dinamayan ko lang itong si Baron. Biglang wika na nga lang ni Larry at habang naglalakad sila palabas ng venue ay napatanong na nga lang si Coach Isaiah kung si Ricky ba ay pabalik na ng hotel o baka nandito pa at maiiwan pa nila. Hindi ko coach na itanong kung pabalik na siya. Bigla na lang umalis noong nakitang papunta na ang mga magi-interview sa kanya. Sagot naman ni Maki na makikitang hawak ang stat sheet nila na ibinigay ni Sir Jason Castro. Doon nga makikita ang stats ng mga players at maging ang team ng Cebu ay naroon din. Steve Chua, 32 points, 18 assists, 1 rebound, 12 steals, 4 blocks, and 12 turnovers. Joseph Wanabia, 31 points, 6 steals, 4 blocks, and 7 turnovers. Ricky Mendez, 30 points, 12 assists, 16 steals, 1 block, and 13 turnovers. Carlo Ibanez, 21 points. Maki Romero, 14 points. Marky Lee, 15 points. Dre Michael Sanchez, 11 points. Marlon Magbuo, 10 points, 9 rebounds, and 5 blocks. Kailangang mapababa natin ang turnovers ninyo sa sunod na game, lalo na si Ricky. Sabi naman ni Sir Jason, ngayon lang nagkaroon ng ganitong turnovers si Steve Chua. Ibig sabihin, maganda rin ang naging depensa ninyo as a team. Good job. Sabi naman ni Isaiah at sa paglabas nila sa venue ay makikita nga na luminga-linga pa sila sa paligid para tingnan kung nasaan si Ricky. Dito na nga rin nagring ang phone ni Isaiah at tumawag nga si Ricky. Sinagot naman ito ni Isaiah at agad na tinanong kung nasaan ito. Coach, bigla akong niyaya ni Kyle. Paglabas ko po ay nakita ako. Pasensya na po, hindi na ako nakatanggi.
Kakain lang daw kami doon sa maliit na mall pagkalampas ng plaza. Si Isaiah naman ay napailing dahil bigla-bigla na lang sumasama si Ricky. Oo, at kaibigan daw niya ito, pero kalaban pa rin daw nila iyon. Si Maki nga ay pasimpleng napatingin sa kanyang phone at may chat nga rin sa kanya si Kyle at niyayaya siya. Kaso napasulyap siya kay Coach Isaiah at mukhang hindi raw siya makakasunod. Siguro kung BF ako ng anak ni Coach, baka pwede kong gayahin si Ricky, kaso hindi ko kaya. Natatawang wika na nga lang ni Maki sa isip at pagkatapos noon ay nagpunta na nga sila sa kanilang hotel. Huwag kayong basta aalis nang walang paalam sa akin. Hanggat walang approval ko, hindi kayo pwedeng malis. Seryosong wika nga ni Isaiah at napalunok naman ng mga players niya nang marinig iyon. Hindi sa kinokontrol ko kayo, alam ko rin namang malalaki na kayo. Pero gusto ko lang na walang mangyari sa inyo lalo't hindi naman ninyo kilala yung mga ibang players ng ibang team. Malinaw ba iyon? After ng fourth game natin dito, doon, pwede kayong gumala bago tayo magpunta sa sunod nating venue. Sabi nga ni Isaiah at yes coach naman ang tugon ng kanyang mga players habang sila ay naglalakad. Samantala, makikita naman nga si Ricky at Kyle Lastimosa na magkasama sa isang maliit na bar. May isang bucket nga sila ng alak sa mesa. Treat ito ni Kyle at si Ricky nga ay medyo kinabahan sa chat ni Sir Isaiah sa kanya. Sabi sa iyo, magagalit si coach sa akin. Sabi nga ni Ricky kay Kyle na napailing naman. Kanina kasi paglabas niya ay nakita niya si Kyle na nakamask habang naka-hooded jacket. Pagkatapos noon ay bigla na lang siyang niyaya nito na hindi naman niya natanggihan dahil baka magkukwentuhan lang sila tungkol sa basketball. Ace player ka, may privilege kang gawin ito. Parang pahinga mo na rin ito. Sayang, hindi raw makakapunta si Maki. Ganoon ba yun? Strict kasi sa amin si coach. Sabi pa nga ni Ricky at napangiti na nga lang siya ng pilit dahil natatakot siya sa ama ni Andrea dahil sa nangyaring ito. Kasabay na nito ay medyo napatingin na siya kay Kyle ng pasimple dahil parang may kakaiba rito ngayon na hindi niya malaman. Okay lang iyon, nandito ka na. Ubusin lang natin itong isang bucket. Sabi naman ni Kyle na nagsimula ng uminom. Pasimple nga ring napalibot ang tingin niya sa loob at nakakita rin siya ng ilang mga players na narito rin. Sige, sagot na nga lang ni Ricky na nagsimula ng uminom. Dito na rin nagsimula ang kwentuhan nila tungkol sa basketball habang umiinom. Bukas daw ay may laruan team ni na Kyle laban sa team ng Antique, kaso tinatama daw siyang maglaro dahil kayang-kaya na raw ni Kyrie ang mga iyon. Sayang, mukhang matagal pang magkakalaban ng teams natin. Sabi nga ni Kyle na napasulyap din sa isang mesa na may mga babae. Tingnan mo yung 4 na chicks. Alin doon ang gusto mo? Pabirong tanong nga ni Kyle at si Ricky naman ay agad na umiling. Medyo nagulat nga rin si Ricky sa ganito ni Kyle dahil parang hindi niya ito alam noong nasa Palawan sila. Gusto mo bang lapitan ko? Papakitaan kita ng galawang Kyle Lastimosa. Sabi nga ni Kyle at napapatawa na lang si Ricky dahil hindi niya inaasahang ganito ang mangyayari rito. Ang sabi kasi ni Kyle ay kakain sila sa isang fast food na wala sa Mindoro kaso dito sila napunta. Napailing na nga lang siya nang makita si Kyle na nasa lamesa na noong mga babae. Kasunod noon ay ang paglitaw rin ng ilang malalaking lalaki na mukhang type din ang mga babaeng pinuntahan ni Kyle. Napalunok na nga lang si Ricky nang parang nagkakaroon ng kumprontahan si Kyle at ang lumapit na lalaki roon. Hindi maganda ang kutob ko rito ah. Sabi na nga lang ni Ricky nang makitang itinulak ni Kyle yung isang lalaki. Hanep, ganito ba talaga si Kyle? Bakit hindi ko ito alam? Si Kyle ba talaga ito? Wika na nga lang ni Ricky sa sarili na bigla nang napatayo dahil yayayain na niyang umalis si Kyle dahil hindi maganda ito. Baka raw mapaaway pa ito lalo pat may laro ang mga ito bukas. Kaso sa paglapit niya ay itinulak din noong lalaki si Kyle at doon na nga napatili ang mga babaeng nasa mesa. Kasunod nga rin noon ay ang pagtuon ng atensyon ng marami sa kanila at sa pagtayo nga ni Kyle ay makikitang tumawa lang ito at pinagmasdan ang lalaking tila lasing na rin kaya nangyayari ito. Bakit ba ako napunta rito? Bulalas na nga lang ni Ricky sa sarili at sa paglapit niya kay Kyle ay dito naman agad na napangiti ito. Kilala ba ninyo itong kaibigan ko? Baka hindi nyo ito kilala, si Ricky Mendez. Kahit maliit ito ay kaya kayo nitong upakan. Ace player ng Calapan City ito. Sabi nga ni Kyle at si Ricky ay napangiti na lang ng pilit nang marinig iyon. Mga boss, relax lang, aalis na kami.
Sabi na nga lang ni Ricky na niyaya na si Kyle na umalis. Ang bilis yatang malasing ni Kyle. Ilang bote pa lang naman ang ininom namin ah. Sabi pa nga ni Ricky sa sarili na napailing na lang. Pinagtinginan tuloy sila ng mga tao sa loob ng bar na ito at nakakahiya raw ito. Samantala, mula naman sa hotel ay makikita nga si Kyle Lastimosa na matutulog na. Napailing na lang siya dahil hindi niya makita kung nasaan ang phone niya. Hindi ako natutuwa sa ganito ah. Baka may masamang gawin na naman ng siraulong iyon. Wika na nga lang ni Kyle sa sarili na imbis na magpapahinga na ay napabango na naman. Bumalik na ba si Kyrie? Tanungan niya sa kabilang pinto sa katabing kwarto ng tinutuluyan niya nang lumabas siya at kinatok iyon. Wala pa siya Kyle. Nagpaalam kay coach kakailang daw. Sabi nga ng isa nilang kakampi. Saan ba nagpunta? Pupuntahan ko na. Sabi nga ni Kyle at kibit balikat na nga lang ang tugon sa kanya ng kausap niya. Nalinti ka na. Hindi nga ito si Kyle. Si Kyrie ito ah. Bulalas naman ni Ricky na agad na lumayo sa kasama niya. Anong ibig sabihin ito? Si Kyrie ka ah. Wika nga kaagad ni Ricky. At dito na nga marahang bumuntong hininga ang kanyang kasama. Napatawa ito. Nagulat ako na ngayon walang napansin. Don't worry. Wala akong gagawing masama. Nilibre pa nga kita ng drinks. Sabi nga ni Kyrie at si Ricky naman ay hindi natuwa sa nangyaring ito. Dahil siguro sa pagod niya kaya hindi niya napansin na hindi nga pala talaga ito si Kyle. Lalo na't wala itong mga hikaw na suot. Gawain ba ito ng matinong tao? Naitanong na nga lang ni Ricky sa sarili at napakuyom siya dahil parang hindi siya natuwa sa ginawa ng taong ito sa kanya. Babalik na ako sa hotel namin. Salamat na rin. Mabuti na lang at hindi ka napaaway. Sabi na nga lang ni Ricky at tumango naman si Kyrie na marahang napangiti sa reaksyon ni Mendez. Congrats sa pagtalo sa Cebu. Hihintayin ko ang laro ng teams natin. Mas lalo kang gumaling maglaro kaya tamang tama na ilang paso kita bago ako sumali sa national team sa sunod na taon. Nang marinig naman ni Ricky ang national team ay bigla siyang napabagal ng paglalakad. Maglalaro ka sa national team? Ibig sabihin, lalaban ka sa SEA Games next year? Tanungan ni Ricky at tumango naman si Kyrie na napatingin sa malayo. Ganoon na nga. Nandoon ang tunay na challenge para sa akin. Kalmadong wika pa nga ni Kyrie at si Ricky naman ay marahang napaseryoso. Hindi ka pa nagcha-champion sa Maharlika. Paano mo iyan nasasabi? Oo, pero this year, kami na magcha-champion. Sagot ni Kyrie at si Ricky naman ay marahang napangiti nang marinig iyon. Paano kung hindi iyon mangyari? Tanong naman ni Mendez at dito na nakaramdam si Kyrie ng kompetisyon. Pipigilan mo ba? Tumango naman si Mendez at marahang bumagal ang paglalakad. Oo, dahil gusto ko rin maglaro sa national team. Nang marinig naman ni Kyrie ang sinabing iyon ni Mendez, ay marahan siyang napangiti. Kasabay rin ito ay ang paglampas niya rito ng paglalakad. Dito na ang hotel namin. Tingnan na lang natin, Ricky Mendez. Huwag mo nang uulitin ito dahil sa oras na gawin mo uli ito sa akin ay hindi ako magdadalawang isip na suntukin ka. Pahabol pa nga ni Mendez kay Kyrie na nagpatuloy na muli sa paglalakad papunta sa malaking building na nasa tapat nila.